Aurora Vid. Kasi laging dito ang ganap, laging dito ang bawian. Pero there's no better time than now. We're about to start the drafting phase of this game. Uulitin ko lang, sa laban ng Carteezy at Demon Kite, kapag natalo ka, next season na ang bawi Aurora. Respecting already the jungle pool, tinanggal kagad yung Julian ni Carteezy on the side of TLPH. Wow. But remember, keep in mind, Suyu is waving. Oo, kanina nakita na natin yung Suyu na dala ni Andorio na muntikan na nagbigay sana ng panalo sa Omega. But this time around, for TLPH, mukhang tatanggalin na nila para hindi ma-first pick ng Aurora. So yun po So yun po back to regular broadcasting tayo, obvious first pick, mga ganon. Pero again, from Aurora, marami pa tayong pwede makita rito. Yung specialty nila na first phase Tigreal, pwede rin naman lumabas. Pwede ngang i-first pick yun sa totoo lang, pang nakaw lang sa kamay ni JP. Kasi one thing na pwede rin nating tignan is yung hero pool ng roamers natin. Napakataas ng contention rate ng Tigreal between these two teams on the side of TLPH. Paborito yan ni JP. But they do go back for the Phobius, regular broadcasting talaga for Aurora. But TLPH, they have the chance to get the Moskov Val or Moskov Julian unless gusto nilang kunin kagad yung Tigreal talaga. And ang maganda dito sa Phobius, alam natin na kahit sino namang kalaban nito sa XP lane ay kaya niyang mag-survive. Not necessarily na mananalo siya all the time, pero this time around, sigurado na mayroon kang anchor doon sa XP lane. Sorry, di pala Julian. Nolan pala. Nakaban nga pala yung Julian. Yeah. And next two picks for the side of Team Liquid. Sa tingin ko kung XP lane din lang, medyo nakita na natin yung patikim ni Lord JM kanina eh. Gusto ko rin makita yung Benedetta na pwedeng ipakita ni Sanford. Okay. Parang parang may matutuwa from other region na first base na yung Alpha. Kanina pa natin nakikita to, laging pinipick yung Alpha. And 100% win rate, 3 picks. Oo. 100% pick rate, 4 games. Nakangiti si Mopasin ngayon. 4 games Alpha, tuloy-tuloy ang MPL today. At Pamilyar yan eh. Pamilyar. Lalo sa akin, pamilyar yan eh. Lalo't lalo na talaga. I mean, imagine, from being a hero na close na hindi talaga pinapansin ng sobra to now being at the first phase. You're gonna have to take note of that. Pero ang bawi naman agad ay yung Fanny at Harith. Coach Master the Basics, the guy, the man you see on your screens, mentioning na I think number 1 is yung consistency. Nakikita ko naman sa team na lahat kami improving pero consistency siguro yung pinakakailangan. And I absolutely agree with what he's mentioned. Kasi ngayon, they need to play 3 consistent winning games to That's make true. it to the next round. At napaka-confident ang pick na to, early pick on this Fanny. First phase pa lamang ay nilabas na nila. Pero ito yung talagang masasabi natin na matapang midnight. Kasi usually, yung Fanny kapag napipick ng maaga, Moskov yung reply. Oo. Pero this time around, napick na yung Moskov, Fanny yung reply. Kaya nga parang iba yung nasa isip dito ng Aurora. I mean, even ng regular season, nakita natin na parang ganun kataas yung confidence nila i-pick yung Fanny ni Demon Kite. It even came to a point na kahit yung draft ng RSG, kine-question natin yung early phase Fanny, pero Aurora made it work. Na parang hindi pala kailangan protektahan or hindi kailangan tanggalin yung mga counters. All you have to do is make sure na may ibang pressure sa ibang side ng mapa. And now if you look at it, yung lanes ng Aurora, you have the Harith and the Phobius, these two laners are very good at what they do. They control and win the lane. Even yung Moskov, sabihin natin, yes, may pressure siya rito over the Fanny, but that's the lane game. He has to win the lane against the Harith first. And yun yung pwedeng pagtuunan ng pansin dito ng Aurora. Kaya tinatanggal na nila yung mga typical counters, wala na si Cobra. And I think ang labanan talaga dito sa second phase is either yung Cho and yung Tick. Interesting tinanggal na rin lahat ng mga mage options dito for the side of Team Liquid Philippines. Nakita natin kanina kung gaano naging impactful ang isang Zushin sa ating first series. Kaya naman ngayon, tatanggalin ng Zushin pati na rin ng Luyi. In terms of this Vexana, sino pa ba yung mga pwedeng katapat nito? Kanina may mga nakita tayong Eve, pero sana may magbalik ng mga ibang mid laner na yung Aurora nagpakita din kasi kanina. Oo. I mean, naglalaro naman yung Aurora. So. Okay, gatot Tatcha. Tinanggal. Again, pwede kunin ng Aurora. But TLPH, they do go for the Cho. Wow. Pwedeng kunin na ng Aurora yung kanilang Tigreal or baka may ibang hero na iniisbit sa Rene J. Maybe the Carmela, Is it a possibility Lolita. na may Valentina pa bang available or wala na? Pwede pang kumuha ng Valentina dito si Yue. Lalo pat si Yue yan. Oo, and alam naman natin si Yue parang isa yan sa mga Valentina experts Oo, talaga. Valentina man yan. Kahit sabihin na natin may time na lugi ang Valentina sa mga matchup, nagpa-Valentina pa rin eh. Gusto ko na sabihin parang ganito yung draft ng Cloud9 nung laban nila sa Falcons AP Brand ng MSC. Sino bang coach nun? Ewan ko. Ganyan na ganyan yun eh. Ganyan na ganyan ba yun? Ayun na, Aurora. Syempre naman, Aurora nga sila eh. Di ba? Kaya Aurora yung pipick up, pero yun.
Arlot. Arlot Grabe. specialty. Ang tanong, XP, Arlot pa. Most likely, it'll be XP Arlot. Gusto mo yung Chode sa row para makapanggulo siya sa Fanny. Pero ang isa pang kinagandaan ng Arlot pick ng TLPH dito is pwede mo kasing i-final slash yung Harit palabas ng kanyang Zaman Force. Pero when we look at this entire lineup coming in from TLPH, ang daming dash. Parang sobrang saya ng passive ni Edward on this Phoveus as well. Ang tanong na lamang ay kung kaya ba niyang ma-survive yung initial burst down na pwedeng manggaling dito sa Team Liquid Philippines. There are a lot of speculations, a lot of questions sa kung paano papaganahin ng dalawang kupunan ang kanilang mga lineup. Alpha, First Phase, Revelation, Renegade, Tigreal, Classic Specialty, Roras, Cavalry. It's time to start this game. MPL Arena! Oras na para simulan Aurora versus TLPH. Ibang klase yung init at emosyon na lumulusot dito sa MPL Arena ngayong gabi. Nararamdaman natin ang enerhiya ng Cavalry at ng mga Auroras nagsasanib puwersa. Ngayon tingin ko nga lumulusot din sa mic natin yung cheers ng magkabila ang fans eh. O parang nagsimula talaga yung araw natin ay mainit din yung mga fans natin na actually ay sila din ay merong sariling laban na nagaganap at doon pa lang sa ating community palag. Yeah. Ay kakaibang palag ang nailatag Kaya nga sabi raw kanina, hindi mo alam gaano kalawak ang Land of doon. Gano'n kaya nga kalawak ang makikita natin gagalawan ng dalawang teams ngayon na for sure ay gustong i-establish ang early game dominance, particularly kung ikaw ang Team Liquid kasi alam naman natin ang threat ng isang snowball na Fanny ni Demon. Kahit isa ito sa miminsang panahon lang pa naman na na-open ang Fanny kasi siya yata yung second most banned hero pa naman natin dito. So Parang far. next to chip siya. Actually para dito sa ating tournament and isa sa mga revelations natin for today is yung hero naman na gamit ni Cartesi which is yung Alpha na ginamit din ni MP the King against Smart Omega kanina. So ang dami nagbago sa ilang araw lang na nag-antay tayo para mapanood ang ating playoffs. So okay, nakita natin na gumamit si Cartesi na kanyang ultimate doon sa may bandang itaas. Yes. So ito ba yung sign na baka pwedeng pumasok anytime yung Aurora? Grabe nga yung pakiramdaman dito. No? Parang pwede muna tayong bumulong-bulong. Ganong level. Kasi hindi talaga kumbaga nagre-risk ang magkabila ang kupunan. Lalo for Team Liquid, alam nilang isang major resource na pang agro nila nung early ang nagamit kanina lang. At isa ito sa mga parang binabanggit talaga paulit-ulit ng ating Infinix Game Tambayan. Yung kung gaano nga ba ka-crucial yung gold lane matchup natin for this entire match. Oo, kasi parang napapansin natin as long as winning yung gold game mo, pagdating doon sa dulo, pag team fight talaga, mananalo kayo! Teka lang, kasi si Cartesi mahanap yata pero may magandang knock-up. Magagawa doon si JP para mapigil ang mga nag-aabol na members ng Aurora pero off comes Kicksan Ford. Ang kauna-unahang napatumba dito ng Aurora MLBB. Mukhang hindi na muna masyadong aangat ang Team Liquid dahil isang crucial member ang nawala sa kanila prior to the turtle. To emphasize yung pagiging crucial ng kill na yun, that is an XP lane. So supposedly siya din yung magpo-front para dito sa ating turtle. So far ay bibitawan din ng mga players yung turtle. Probably gusto nilang another team fight or dahil nagsisecure din ng mga buff muna yung ating mga junglers. Para napapansin kasi natin ngayon, uy! Ay, teka, nagkaroon ng magandang anggulot galawan dun si The Hitman. Parang hindi pumabor at sumang-ayon sa Team Liquid yung setup na yon. Pero sisimulan na naman ni Renegade with the implosion. JP is down. Cartesi as well. Si Cyborg Nene naglalakad pa palayo pero mukhang sapat na yun para sa Auroras na makakuha ng espasyo. Mainit ang mga panyebe dito ni Yue 201 para sa kanyang Aurora. At parang shoot lagi yung kanyang mga poke ng skills laban dito sa TLPH. Kaya walang makakasilip na player para yung sa kinukuhang turtle ng Aurora. Isipin mo na nakapagkuha na ng oras at lahat na makabalik ang Team Liquid pero naging iisa lang ang ending nung pagkikita nila sa Turtle. Aurora pa rin na nakapag-level 4 ng Adi naman ang mas nakapag-establish at nakapanguna na naman sa team fight. Alam mo, parang dahil ganito yung sitwasyon ng laban natin for TLPH, parang ang pinaka-investment na nila ngayon is gonna be Benny Cutie. Yes. Or probably expect natin si Cartesi talagang magpa-farm lang muna. Oo. Kasi kailangan kalmahan as much as possible. So speaking of kalmahan, hindi kalmado ang goal dito ni Doming. 2.6k versus 2k ni Benny Cutie. At saka ramdam mo rito yung kagustuhan ng ating Liquid na ma-deny yung posibleng threat na paulit-ulit dalhin ni Rene J dito sa mga team fights natin dahil nga siya yung pinaka nagiging taga-una at maski nung nakita nating first turtle siya talaga yung nagsimula ng lahat pero talagang dinideny ni The Hitman no? Kada attempt dito ni JP so far. Oh, tsaka parang all throughout the regular season, parang nadikit talaga sa pangalan niya yung Tigreal. So gamay na gamay niya kung paano mag-reset ng mga buff. Alam niya din kung saan yung magiging positioning dahil siya din mismo ay gumagamit ng hero na gamit din ni JP. So alam na alam niya
kung paano ang magiging rotation dito ng kalaban. Pero ganun din naman yata for TLPH. Oy, teka, speaking of rotation, mukhang naiwasan doon yung implosion. Pero sino nga ba ang mamumuna dito sa nakikita nating teamfight? Kasi mapasok doon si Benny Cutie, pero still si Carl Tizzy ang unang tutumba. Rene J ang magiging kapalit, pero yung Zaman Force ay kailangan mo ring respetuhin yata. So hindi na nagpapatuloy ang magkabilang kupunan. Better trades actually para yung side ng Aurora kasi napatay nila is Carl Tizzy. So nade-delay na, sinasabi natin parang kailangan muna ni Carl Tizzy dito mag-farm. Pero dahil nga sa nangyayaring delay na rin ay talagang may iba ang takbo ng... Oh, ayan yung hotcam pa nagfa-funny pala. Ganun pala. Tsaka tumitingin pa pala sa shop. Oo. At magpupulbo. O, tsaka chinecheck din yung mga stats. Yung, Ayun, ayan, oo. Ano yun? Index finger pala ang gagamitin mo talaga para doon. Ayan ang ating natutunan ngayong araw. Index finger pala ang pang-check doon. Ayan, okay. Ginamit yung Glacial. Sino sisibahin? It's gonna be Rene J para sa TLPH. Si Rene J na naman ang mahanap dito at si Carl Tizzy makakasecure ng turtle pero hindi kumonekta doon yung final slash. Kaya naman wala pa doon si JP. At yung implosion ay aabot pa nga rito para dito sa isang Ford. Pero merong flicker at mabubuhay pa naman. So isang kill kapalit nung nakuha nilang turtle. Grabe, parang nakikita natin na depensa dito para sa ating, or actually even for offense, ay may kanya-kanya silang target para dun sa every team fight kasi parang nagkakapulasan, kanya-kanyang puntahan kung anong kailangan nilang puntahan. But so far for TLPH, maganda na nakuha nila dito yung turtle. Somehow ay napapalit nila yung kalamangan ng side ng Aurora. Ngayon naman, ang nagiging sagot, si Demon Kite ay nandun sa mga pagilid-gilid. The usual funny play na kung hindi ka sumasama sa team fight, diretso na pumupugak ng mga lanes. Grabe yung pagtansya dito ni Demon Kite na nakikita natin magmula pa kanina pero ang magiging target na naman yata dito ay si Rene J at hindi aabot doon yung fall of damage from Sanji pero Carl Tizzy may mahanap siyang isa dito si Yuet na iwasan pa nga yung Frigid Glacier magtatry pa si Demon Kite mukhang hindi at nandoon na ang senyales mukhang out na muna. Oh, that's a good kill para dito kay Carl Tizzy kasi shutdown. Again, naghahabol siya sa gold at si Uwe pa nga kanina napatay. And magandang ginagawa dito ng TLPH naman is iniikutan nila yung mapa ng Aurora kagaya ng pwesto ni JP. Dahil doon nagkaroon na space si Benny Cutie. Si Doming naman, hindi na rin siya pumalag kasi give na lang yung turret. Oo, parang hindi sila yung sobrang nagiging reactive pa in a sense na pinupursue pa rin nila kung ano yung tingin nila na magiging advantage. And props to them kasi even despite yung early game na nakita natin ay hindi naman nakakapag-convert ng sobrang Aurora na speed of convert! Ito na namang 1v1 na mukhang naibanalo ni Demon Kite na nakita natin doon sa top. Oh, so 1v1 natin para sa mga jungler. Current score 1-0 in favor of Demon Kite. Kasi feeling ko hindi lang yung isang beses. Hindi lang Na ata. makikita natin na mag-1v1 itong mga junglers natin. Parang very trip down memory lane. Oo. Way back, ano season ba? Season 9? Oo. Season 10? Kahit nga recent Kasi kasi Demon Kite versus Carl Tizzy. Oo, kahit nga nung mga nakaraang regular season lang, nakailang beses pa tayo na nasa sides may one-on-one na nagaganap sa mga junglers natin. Parang isa yung sa mga pinaka naging interesting lalo na nung nagbalik ang mga assassins dito sa patch. Pero ngayon na namang nasa playoffs tayo, interesting din, may mga iba pang nagra-rise na junglers na nakikita natin sakto for the playoffs mismo. Oh, talagang nagpapakita ng kakaibang lakas. Yan yung kailangan ngayon ng ating dalawang kupunan dahil magkakaroon na tayo ng turtle. So ito na yata siguro yung mga turtle takes na mahaba talaga na sige, hayaan mo sila kumuha ng turtle or tsaka na lang natin na i-try na i-contest right after. So kinukuha ni JP doon sa may pwesto nila, hindi naman binitawan ni Edward. So mare-reset na yung ating pagong. Ito na yata ang pinakamahabang turtle take na nakita natin ngayong araw. So Ay! Kaso nga lang mukhang na-anticipate doon ang engage ng TLPH. At mukhang nakakasayaw ngayon si Doming with the Zaman Force. Cartini daw, siya makakakuha ng turtle doon sa bandang kaiba. At mag-out na lang yata yung mga miyembro ng Aurora unless ilaban pa kasi nandito na si Benny Cutie! bigla na nga sumama si Benny Cutie pero napakakunat ng mga players dito ng Aurora. So habang nangyayari yun, naka-float din yung minion wave dun sa may top lane ng TLPH. Pero si Demon Kite din, after talaga ng teamfight, after mag-try na kumuha ng objective, diretso sa mga torres. So parang playstyle yata nila dito, paliitin agad ang mapa ng TLPH. Sa TLPH naman, teamfight, kung teamfight yung gusto nilang gawin. Oh, grabe yung palitan dito nung dalawang heroes natin na sobrang mag-global presence which is yung Fanny and yung Moskov dito ni Benny Cutie. Na parang opposite nga yung nakikita natin kasi si Benny Cutie mamaya-maya pa talaga sasali yan kapag ka nagawa na niya yung trabaho na inuuna pang gawin ni Demon Kite or agad-agad na niyang pinupuntahan kapag ka nakikita na niya yung parang nagiging outcome ng mga teamfights. So parang kailangan talaga dito sobrang tansyahan mo eh. No? Kung ikaw ang either Aurora or Babaka ba or LPH. not? Or may Oo. dadating ba na ibang mga player? Punta muna ba ako sa may top lane? Kaya nagiging maingat din sa paggamit ng mga brush dito yung ating mga players. And nakikita natin in terms of item, dalawa na yung core item for Benny Cutie, make it 3. So yung Trinity niya ay nabuo na niya. So probably ay magiging parte na talaga siya ng teamfight or the usual. Parang Oo. siya yung kagawa ng ginagawa ni Demon Kite na nasa gilid.
tapos mag-speed of distraction na lang, Oo. at saka papalag sa teamfight. Tsaka for some reason, grabe yung pagiging alerto dito ng Aurora magmula pa kanila. Yes. Parang sobrang na foresee nila yung mga magiging play ng Team Liquid. Yung mga parang scenario, may scenario 1, Oo, scenario scenario 2, scenario 3. So, nalulook forward nila, scenario 2 yung ginawa nila. Oh, so parang kailangan na bang magpasok din ng kakaunting unpredictability dito in a sense. Kasi for one, Team Liquid hindi naman nga sila nagiging sobrang reactive, nabanggit naman natin yun kanina. Pero at the same time, yung tipong nagiging response nila ay hindi rin bago para sa Aurora. Oo nga eh. So, siguro ano sila dito, nag-aantay lang sila kung sino mag-overextend or parang medyo napaaga nangagamit ng skill. Oh, napaaga nagamit ng skill! At yun yata yung hindi muna na-foresee ng Aurora MLBB. Pero nga lang si Demon kahit mukhang nagiging masaya ang kanyang lipad. Dahil Dizzy ang unang mapakatumba. At si Sanjay Nen isusunod pa. Ngayon naman JP and Sanford dalawa na lang na tumatalon-talon pa with the Infernal Pursuit si Edward. Kaso si Benny Cutie hindi na muna yata sasama. Iba na lang ang focus. Iba talaga ang gusto gawin dito ng TLPH. Parang kinukuha talaga nila yung attention ng mga players dito ng Aurora para magkaroon ng space. Kaya Benny Cutin, kung mapapansin natin ng mga time na yun, ay talagang for Demon kahit ay haya-haya kanyang buhay. Oo. Talagang ano lang, cable lang ang cable. Kung pwedeng makonektan. Pero may cable talaga. Oh, ito, cable. At kahit pa man naging matagumpay doon ang engage from Team Liquid, ay nakuha pa rin ng Aurora yung mas maraming kills at maski yung Lord objective. So parang at this point, ito na muna yung mga trades na kailangan na lang o no choice na munang kuhain ng Team Liquid Philippines. Kasi kapag ka nakahanap sila ng isang magandang setup, ang bilis din mag-divert ng attention ni Demon Knight kung pwede talaga siyang sumama Bigla or siya hindi. dumadating. Oh, bigla siya dumadating na parang okay, sige, nagamit na itong mga skills. Para sila meron tick box na nagamit na yung Jeet Kundo, nagamit na itong skill na to. Pwede nang dumating si Demon kahit. At pag dumating si Demon kahit, ramdam na ramdam mo yung sakit dito ng kanyang mga cables na even yung cutthroat. So Lord will march in doon sa may top lane. So for TLPH, talagang kinakapitan nila yung Torre dito sa may gitna. And nagkakasay sobrang kunat na by the way ng hero dito ni Edward. Yes. Kaya talagang tumatagal din sila pagdating sa teamfight. Which by the way is currently at 3-0-3 para sa kanyang focus. Yes, ang parang nagiging problema talaga din isa pa dito ng Team Liquid is either sinong mahanap nila rito, merong isang AOE talaga na spell na sobrang crucial na parang magiging taga-dictate sa kung kaya pa ba nilang ilaban yung teamfight na yun or hindi. Either yung Implosion or yung Frigid Glacier. Tapos sobrang nakakapitalize yun ng Aurora palagi. Kasi hindi pa naman tayo nagkaka-instance na since sobrang pick of reliant na ng TLPH na more than one ang mahanap nila na successful enough para talagang sila yung magtuloy-tuloy lang nung teamfight. Oh, kasi ayun nga, pag nakakuha ng sipa dito si JP, parang biglang dumadating si Rene J, tapos meron siyang sagot na 3-man implosion, or kaya kung sino man si sipa, dinediretso niya naman si JP na salubungin ng Sacred Hammer. Oo. So parang nanenegate yung play dito. But again, ang ano dito is pwede na sumama si Benny QT Yun. anytime. Pwede nga targetin. Pero yung katapat din niya na gold laner is ay hero din na sobrang Oo. sobrang malikot. Tsaka interestingly pala, regardless sa mga nakikita natin ganap, ay talagang naninindigan lang si Benny Cutie sa magpa-farm muna ako. Oo. Kasi sa ngayon naman nakakapulot niya nga lang din sa Rose Gold Meteor and lamang siya ng iilang 100 Oh, daan. 9,161 minus 8,501. 600. Yun yung lamang niya. Oo, yan. Shout out sa mga nag-compute. Oo, paki ano na lang dyan kung ano ba yung accurate na computation doon. Pero ang pinakapunto lang natin dito ay mukhang pinangahawakan naman ng Team Liquid Philippines at the very least kung ano yung magiging power spike nila o kung ano yung magiging punto dito sa laro na talagang doon na sila makakalaban. Pero nandito na rin tayo sa time na ingatan nila na maigi sino yung mga pipiliin nila during those team fights. Kasi pati ang Aurora, magsasama-sama na. Oo, tsaka expect na natin na parang yung damage din dito ni Dome nandun na even for Benny Cutie. Tsaka yung mga gantong galaw, mga 14 minutes na ng laban. Tapos Oo nga eh. wala talagang nag-e-engage. Alam mo na na Lord yung inaantay niyan eh. Nararamdaman mo na rin ba ang parang game 1 pa lang pero maganda na agad ang build-up? Parang iba ang build-up dito ng mga antagonist tsaka protagonist. Hindi ko na sure kung sino ang sino. Kasi game 1 pa lang nga naman ito. Pero parang huminga at lumalaban pa naman talaga ang kahit pa man sino. So tignan natin lalo for this first, or hindi na pala ito first, Lord objective. Kung sino nga ba ang makakauna. Kasi kung... Second na to. Oo, kung ikaw ang Aurora, kontrolado pa nila sa ngayon talaga yung Lord pick nito eh. O tsaka meron kasi sila mga lumulundag na heroes, not unless magkaroon ng sabihin na natin final slash, tapos diretso ka ng Eternal Guard. Ang dami mga scenario actually. Pagandahan na lang to at paunahan ng set, or yung paunahan ng set pero paunahang may masesecure na kill. So talagang kapit lang muna sa mga cellphone itong ating mga players kasi once na meron nagkamali, merong smiling demon na bigla na magkikibon. Meron pwede pumasok na Cartesi, edit, ayan na narinig na natin yung kung saan kaya pupunta yung mga players dito. Lilipat lang pala ng bush. Uy, teka lang, si Sanji na una dito! At mukhang naabutan na yung implosion ng ibang mga miyembro, pero teka lang, mukhang mababato pa kalikod. Hindi na yan tumama. Doon yung mga Frigid Glacier, pero ang daming natatapatan nung kable. Cartesi mag-isa doon sa likod, at tatlo ang mapapatumba ng Aurora! Crucial
potential ng kill dito na side ng Aurora. Carteasy, Benny, Cutie, and Sanford ang kanilang nakuha na first. Then dito yung Purify ni Sanji, pero it cost them yung sanang opportunity nila para makasilip yun sa Lord. Kaya isang mabilis, isang malinis, at isang napagandang pagkakasecure dito ng Aurora para sa ating ikalawang Lord ng laban. Panoorin natin ang ating Infinix Instant Replay. So ito ni sinabi mo pala, meron kang Implosion, Diretso, Vision Glacier, at naramdaman na lang talaga ang pamikasa dito ni Demon Kite. Oo, tsaka yung kasanon, si Sanji naman yung unang nakaramdam eh. Pero linipat ni Rene J eh. Parang Dun sa- ito na dito na lang, nakapag-purify na eh. Oo, kahit pa na Spear of Misery ni Benny Cutie pa, layo ng kaunti yung attempt na yon mula dito kina Rene J, ay sumakto pa din dito sa crucial members ng TLPH, yung Frigid Glacier. So sunod-sunod talaga siya ng mga AOE dito na nagiging problema kung ikaw ang Team Liquid Philippines. Eh karamihan pa naman din talaga sa lineup nila. Harapan, medyo titita ng gusto magiging laban. So sobrang daming pampailang sa magiging positioning mo tuwing team fight kontra sa Aurora. Oh, so tingnan natin kung makakontra ba nila ngayon kasi take note, wala yung dalawang Purify nung mga players. So wala yung kay Benny Cutie, wala din kay Sanji. So anytime na naman, pwede may tumalon from Aurora. So yung Lord and Aegis sa may bottom lane, Tommy makakasecure ng third at Jan, pwedeng makuha din yung top lane. Parang si Demon kahit may sarili siyang may sarili siyang bit-bit lagi na minion. Parang nagtatawag lagi na minion. Yun yung sobrang napanindigan niya na trabaho dito kaya nakakakuha rin palagi ng magandang advantage ang Aurora MLBB sa tuwing nagkakaroon tayo ng mga team fights. And speaking of team fights, parang kailangan mo ding piliin ng maigi kung saan mo ilalaban ang mga ganoong ganap kapag ka nasa ganitong punto ka na ng laro. Kasi parang kanina napakaraming nakablehan din. Parang oo, parang Demon Kite. Tsaka ang dami kasing stone kanina dyan eh. Parang left right, mga ang dami ba to? That stone with the smart na oy, wait! Teka lang, nandun yata yung magandang bagsak ng Eternal Guard pero still napakataas ng damage! Nagmumula sa Aurora MLBB! At ngayon na nga yung punish kay Doming pero yung Infernal Pursuit ay hindi pa nila mapipigilan. Kaya naman si Carteasy ang susunod na mapapumba! At nandito na nga si Benny Cutie! May iwasan! Nandun yung Frosty Breeze! Pero buhay pa din si Edward at may immortality! Kung nagkataon man na siya ay mamatay doon ay meron pa kang immortality. So ito din sinasabi natin na napakakunat ni Edward. 407 by the way para dito sa ating laban. So parang ang hirap ngayon for TLPH. Ang dami mga bouncer. Ang dami mga bouncer ng Aurora na parang hinahawi lang yung mga players dito ng TLPH. Na for TLPH naman may mga moments na almost close. Siguro kailangan na lang ng right timing. Or perfect person na right timing. Oo, kasi sobrang ganda lagi nung pang-interrupt or deny ng Aurora MLBB dito sa mga intentions ng TLPH. You would think the same kasi may Vexana naman ang TLPH dito. Meron naman silang Deathly Same Grasp. kit, oo. Or Same kit even siya ng Aurora. kahit yung kanina yung naging engage doon ni Rene J, sinaktuhan naman ng magandang Eternal Guard. Pero ito na nga yung sinasabi mo kanina na Nachi talaga. makunat, masakit na rin sila Doming. So maganda na or masaya ang Team Liquid for sure doon sa naging shutdown nila dito kay Doming pero hindi pa kasi doon nagtatapos ang problema. Oo, kung meron pang Doming, yung kay Demon Kite, yung Doming Kite Doming dominant. kahit talaga. O ay bigla na lang tumatalon-talon and tingnan natin kung anong mangyayari dito sa ating next na Lord. Probably ilang minuto sa tingin mo itong Lord natin na to? Nako, siguro mga 1 minute and pwede- 30. Ay, mataas-taas nga yung ibabato ko sana, yung mga 2 to 3. Ay, tingnan natin Mga ganoong numero kasi ang pinaparamdam dito so far ng ating mga teams pero hindi magkakasama at magkakadikit ang Team Liquid Philippines sa nakikita natin ngayon. Ito siguro ay isa sa mga pwede nga nating i-note kasi nga pagka nagdidikit-dikit sobrang saya ng Aurora pero at the same time kapag may crucial sila na nahanap, doon talaga magdedelikado. Biglang dumediretso no? Tsaka gusto natin sabihin napaka-importante talaga nung game number 1 kasi momentum to eh. Yes. Parang ang dami ng mga storya sa season natin or sa lahat ng mga naging playoffs na pag nanalo ka na isa, magtutuloy-tuloy. Parang ang hirap i-break ng momentum just in case. Akala ko mabibigyan na si JP ng time pero disiplina yung pinakita ng Aurora. Now, wait lang. Ito na yung magandang final slash para mag-engage kontra sa Aurora MLBB. Tapos si Edward na wala doon ng immortality kaso si Sanford. Siya na nga yung una na wala. Edward is down as well. Dalawang XP. Tumumba. Spear of Destruction. Hindi kumonekta. Itutuloy pa ba itong laban na ito kasi si Carteasy papasok pa with the Spear of Alpha! Pinadiretso na nila. Mawala na immortality dito si Carteasy at buhay pa rin. Tinatry na humabol mga players pero dadating na si Demon Kite. Dadating ba siya para kumable doon sa buff ni Carteasy at nararamdaman natin ngayon na hindi din umuwi ang ilang mga players dito ng Aurora so magre-reset muna ulit. Benny Cute magkakaroon na ng immortality. Ay! Biglang ang sakit ni Doming! At nandito na rin si Demon Kite. So Doming Kite is already complete. Double kill para rito kay Doming. At kinakailangang mag-recall ni Benny Cutie. Mag-isa na lang siya na pwedeng tumipensa kay Linya pa ito kasi lahat nila pag na. At mukhang mahirapan na talaga siyang gumilito mag-isa dahil Aurora ang magwawagi sa game number 1. Isang team fight lang ang kinailangan. Aurora MLBB. Biglang napa-tower lock. Game number 1. Ang linis na naging performance nila.
Demon Kite Fanny is on fire. Domain Kite Connection is also on fire. The Domain Kite is real. Domain Kite